kailian. Aglagin kan KRM Internet Radio pagayam. Apakang yagan sa langit itandaniw, kankan sungkin sa miweng kailukwan. Sa ating lahat, ayan ka KRM Internet Radio. Ayan, bakit may echo? Alright. Oh, okay na. Anyway, ayan, hello po. Ayan, and welcome to KRM Internet Radio. Ayan, yes. And kumusta po kayo? Yeah, it's been 1 month already. Charot. Yes, it's been ilang weeks na ba? Ayan pa. Kasi ngayon lang ulit ako nakapag-set. Ayan, nakapag-channeling. Charot. Hello, ayan, kumusta po ang lahat? Ayan, and yes, you are listening to KRM Internet Radio 97.9 FM Radio. Ayan. And ayan, gusto ko mo munang mag-say hi. Ayan, gusto ko mo munang kumustahin po kayong lahat. Ayan, kayo pong lahat na nanonood. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi pati na rin po dyan po sa ibang bansa. Especially dyan po sa Maui, Hawaii. Ayan. And of course to Ray Pataw, to Ma'am Melanie Pataw. Ayan, kumusta? Ayan, at sa lahat po ng ating mga kababayan, dyan, mga kapamilya, kapuso. Ayan, ano pa ba? Ayan, na nakikinig po dito sa KRM Internet Radio. Ayan, hello po sa inyo pong lahat. At maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta po dito sa ating programa. Of course, kayo po ay nakikinig dito sa numero 1 radyo stasyon ng Maui, 97.9 FM Radio, where you can relax and enjoy our music that is filled with love songs for your heart. Ang radyo mo, ang radyo ko, ang radyo nating lahat. This is your DJ Lovely Diva. At kayo po ay nakikinig sa aking programa, ang Heart Talk with DJ Lovely Diva. Ayan. At syempre, ngayong hapon po, ayan, ngayong gabi, ayan ay meron na naman po tayong itatampok na isang kwento. Ayan, kwento ng pag-ibig. Ayan, so marami pong klase ang kwento ng pag-ibig. Ayan, yung iba nga nabulag-bulagan na, di ba? Marami lang mga bulag-bulagan, ganyan.
ayan, sana po ay meron po kayong napupulot na aral sa aking mga kwentong itinatampok sa aking bawat programa. And of course, hindi lang naman po yung hindi lang po kayo makikinig lang, kundi ayan, makisagot din po kayo sa aking katanungan para po kung sino po yung unang makasagot, makapagbigay ng tamang kasagutan ay syempre meron pong prize. Ayan, sponsored by none other than Sir Ray Pataw. Ayan, pakikita ko naboboyoy, nabobulol ako. Ayan, kaya makinig lang po, ayan, sa ating programa. Ayan. And sa ating mga masugid na tagapakinig dyan, kung meron din po kayong mga tinatagong kwento, ayan, ay magawa lamang po na mag-submit, ayan, sa ating page, KRM Internet Radio, or you can direct message me, ayan, Marian Antolans Liven po, ayan. Yes, at atin pong pakinggan, ayan, at sigurado pong maraming ka-KRM na sa kwentong inyong ipapadala, ayan. Pero wag po kayo, lahat tayo ay makikinig, kaya lahat tayo ay kaya pati yung ating signal ay iniiwan tayo, ano? Wala talagang forever, you know? Yes, pati yung ating signal po ay iniiwan tayo. Ayan, so alright, to formally start po yung ating programa for today. Ayan, for this afternoon. Ayan, ay magbibigay po muna ako ng aking gospel song. KRM Internet Radio, the Pinoy Sounds. Because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. I
we give thanks. Alright, so that is our gospel song ngayon for this Sunday night, ayan, and Monday evening, ayan, dito po sa KRM Internet Radio, ayan. Ang tagal naman ng aking jingle. Talagang pinaghihintay ako ng aking jingle. Anyway, ayan, once again po, ayan, sa mga bago pong pasok, ayan, sa ating programa, ayan, hello po sa inyo pong lahat, ayan, yes, once again po, ayan, kayo po ay aking inaanyayahan talaga, kayo po ay aking inaanyayahan para po mag-submit po ng inyong kwento, ayan, dito po sa ating programa sa KRM Internet Radio. So since it's Sunday night, ayan, Sunday night pa po dyan sa Hawaii, ayan. Ayan, at maglalan po ako ng isa pang song para po sa inyo. Sana po ay magustuhan nyo, ayan. Ayan ang song Something from Tutsi Guevara. Ayan. Napakahalata tayo. Woo! Mahal na mahal, yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso'y di mapalagay pag di ka namamasdan. O bakit ganyan at maging sakit pagtulong? Laging alaala ka, nais makapili, nais makayakap sa tuwina. Nang dahil sa'yo, ang puso kong ito ay natutong magmahal. Sadya bang ganyan? Sana'y pag-ibig na may pagkaingatan. Huwag paglaruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw. Huwag sanang sasaktan ang puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhay, ang pagsama ko'y higit.
Akin na by Tutsi Guevara. Ayan, so I'll gonna give you another song. Ayan, something from Tutsi. Ay, mapapatutsi tayo ngayon. Mapapatutsi ng bonggang-bongga. Alright? Sa lahat po ng mga kinakabahan na nai-inlove dyan. Para po sa inyong lahat ka. Sa araw-araw ay nagtataka ang puso kong ito. Oh, bakit ba ang kilos ko'y nababago pag halos nandiyan ka na? Di makatulog sa gabi sa kaiisip, sa diwa ko ikaw ang aking panaginip. Oh, bakit ba ikaw ang siyang laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig ka sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaban? Paano mo kaya mapapansin? Malaman mo kaya ang aking damdamin? Ano ang dapat sabihin ng puso kong may patingin? Sa araw-araw ay nagtataka ang puso kong ito. Oh, bakit ba ang kilos ko'y nababago pag halos naandyan ka na? Di makatulog sa gabi sa kaiisip, sa diwa ko ikaw ang aking panaginip. Oh, bakit ba ikaw ang siyang laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig ka sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaban? So dedicated po sa lahat po ng mga tagapakinig po ng Internet Radio. Sa araw-araw ay nagtataka ang puso kong ito. Oh, bakit ba ang kilos ko'y nababago pag halos naandyan ka na? Di makatulog sa gabi sa kaiisip, sa diwa ko ikaw ang aking panaginip. Oh, bakit ba ikaw ang siyang laging laman ng isip ko? Sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaban? Di makatulog sa gabi sa kaiisip, sa diwa ko ikaw ang aking panaginip. O bakit pa ikaw ang siyang laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig ka sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaban? Di makatulog sa gabi. Sa diwa ko, sa isip ko. Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig ka sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaban? Ay, na talaga, kakabahan ka talaga pag, yes, kakabahan ka naman talaga pag nakikita mo yung iyong, ow! Ay, apaw. Ayan, o, diba? Pag nakikita mo yung iyong crush, o, diba? Wow, may pa-crush pa kayo. Oh, yes.
Diba? Ako, at my age, ha? Syempre, nakakaramdam pa rin tayo ng mga crush. Pero syempre, hanggang tingin lang, diba? Makuha ka sa tingin. Pero syempre, walang kapalit yung ating labudabay. Diba? Ayan, so, they are just the apple of our eye. Ayan. Ikaw, Sir Ray Pataw. Ayan, ako papaluin ka ni Ma'am Melanie pag ikay tumingin pa sa iba. Diba? Alam nyo, ano lang naman, ano ba yan, parang normal lang naman na humanga. Diba? Tama ba? Normal lang na humanga tayo or hangaan natin yung isang tao, wag lang nating aagawin lalo na kung meron ng nagmamayari. Mayat kayo, madi kayo. Diba? Ayan. Alright. So at this moment, ayan, gusto ko pong ibahagi na sa inyo yung ating kwento. Ayan, para ngayong yes, of course, yun yung pinaka main topic natin ngayon, di ba? Yun yung ating what do you call that? It's the highlight of my program. Ayan. Right? This is your #1 radio station. KRM Internet Radio, the Pinoy Sounds. After 13 years, nagparamdam ulit si husband. When I was in college, may isang internet cafe ako na palaging pinupuntahan kapag gagawa ako ng school projects and reports. Doon sa isang cubicle, may isang tao na palaging ginagamit ang computer na yon para lang maglaro ng online games. One time, nagulat ako. Yung mga research na hindi ko pa natatapos, pagbalik ko, may sagot na. Sinabihan ko kasi ang may-ari na i-save ang mga files ko doon sa isang unit. Kaya nagtaka ako na merong tumapos ng mga research ko. Hindi ko pa rin alam kung sino ang gumagawa
hanggang sa natapos ko na ang research ko. Ako nga pala si Mia. Di tunay na pangalan. 38 na ngayon. Yung husband ko, 45. Tawagin na lang natin siyang si Drew. Nakipag-communicate siya sa akin through a mobile call. Sabi niya, gusto niya akong makita in person para pag-usapan ang tungkol sa amin. Pupuntahan niya raw ako sa bahay. Kasi nung pumunta siya dito last week, wala ako. Naisip ko naman na okay lang kasi wala na talaga akong feelings sa kanya. Gusto ko lang ayusin kung anong dapat naming ayusin para makapag-move forward na talaga ako. At siya rin makamove forward at maayos niya ang sarili niya. Kaya sinabihan ko siyang pwede siyang pumunta at welcome naman siya rito sa bahay namin. Malapit na akong mag-graduate nang may pinakilala sa akin ang classmate ko. Isang lalaki, mas matanda sa akin. Businessman daw. Crush daw niya ako. Para sa akin, binaliwala ko lang kasi gusto lang naman daw niyang makipagkaibigan at makilala ako. After 2 months, nanligaw na siya sa akin. Araw-araw niya akong pinupuntahan sa trabaho ko. Since ako po ay isang working student that time, sa isang resort at doon na rin po ako nag-i-stay in. After school, diretso agad ako sa work. Gabi-gabi ay nandun siya. May dalang pagkain at inaantay niya akong matapos para sabay kami kumain ng hapunan. Hanggang sa after 2 months, sinagot ko na rin siya. Araw-araw pa rin siyang dumadalaw. Minsan, may dalang candles para daw may dinner with candlelights. Habang nagkukwentuhan kami, sinabi niya sa akin na siya raw yung sumasagot ng mga research ko sa computer shop noon. Matagal na raw talaga niya akong sinusubaybayan. Nagulat ako pero nagpasalamat ako sa kanya. Hanggang sa graduate ako, ganun pa rin ang routine namin.
Araw-araw siya sa workplace ko hanggang sa nag-propose na siya sa akin. Gusto niya raw akong pakasalan. And I said yes. Sinabi niya na magsama na raw kami. At tutulungan ko na lang daw siyang mapalago ang business niya para sa kinabukasan namin. Pumayag ako at nagsama kami. Tinutulungan ko siya. Naging maayos naman ang relasyon namin at lumakas ang negosyo. Nagpakasal kami noong 2008. Civil wedding. Okay lang naman, at least legal na ang pagsasama namin. Masaya kami at maganda ang takbo ng negosyo. Pero after years na pagsasama, may naramdaman akong kakaiba. Instinct ng isang babae. Instinct ng isang asawa na parang may niloloko ka. Na-prove ko nga na meron. Doon nagsimula ang kalbaryo ko. Noong una, pinatawad ko siya. Naging okay ulit kami. Lumipas ulit ang ilang taon. Nangyari na naman. Wala na akong peace of mind. Naging paranoid na rin ako. Pero, pinatawad ko na naman siya. Ilang beses ko na siyang pinatawad at tinanggap. Hanggang sa nag-propose siya ng church wedding. Baka raw blessings na lang ang kulang, kaya hindi maayos ang pagsasama namin. Ginastosan ng malaki ang kasal. As in, bonggang church wedding. Halong emosyon. May paiyak-iyak pa siya habang naghihintay sa akin sa altar ng simbahan. Habang naglalakad ako papunta sa kanya, nakita ko yung saya niya. Natapos ang wedding, lahat masaya. Lahat humanga sa kasal namin. That was 2012. Pero, hindi pa lumilipas ang isang buwan. May nalaman na naman ako. Sobra-sobra niya akong sinaktan. Mentally and emotionally. Kaya nag-decide na talaga akong makipaghiwalay. Di ko na kinaya. Pabalik-balik akong nag-admit sa ospital dahil sa stress habang kasama siya. Walang nakakaalam na hiwalay na kami. Di ako nagkukwento kahit kanino. Kasi sa tingin ng mga pamilya at kaibigan namin, sobrang perfect couple kami. Umalis ako.
nakipaghiwalay. Nag-aral ulit. Akala ng iba, nag-aaral lang ako sa ibang lugar. Years pa bago nila nalaman na wala na talaga kami. Later on, nalaman ko na may kinakasama na siyang iba. Tahimik akong namumuhay. Inaayos ko ang sarili ko. Hindi ko sila pinapakialaman. Hanggang ngayong taon, hanggang ngayong buwan, nagulat ako. Nagparamdam siya. Pumunta siya sa bahay ng magulang ko at humingi ng tawad sa mga ginawa niya sa akin at sa pag-disrespect niya sa magulang ko. Tinanggap naman siya ng maayos ng parents ko. Hinanap niya ako, pero noong time na pumunta siya ay wala ako. Nasa ibang lugar ako at nagbabakasyon. Di rin sinabi ng magulang ko na pumunta siya sa bahay. Inantay ako ng parents kong makauwi. Pag-uwi ko, sinabi nila sa akin na dumalaw siya. Nakakagulat, di ba? After 13 years, noong nalaman niyang nakauwi na ako, hiningi niya sa kapatid ko ang number ko. Ibinigay ko naman. Wala pang 10 minutes, tumawag siya agad. Alam kong siya ang tumatawag. Sinagot ko. Nanginig ang boses niya. Di rin alam kung paano magsimula. Sinabi ko na lang, huwag kang matakot magsalita. Di naman ako galit. Napatawad na kita noon pa. Doon siya nagsimulang magkwento kung anong nangyari sa kanya mula noong naghiwalay kami. Sobrang vocal niya. Sinabi niya na halos maubos ang lahat ng pinaghirapan naming negosyo. Dahil sa sobrang gastos at luho ng babaeng nakasama niya. Nakinig lang ako mula noong dumating ako sa bahay ng parents ko at nagkausap kami sa tawag. Di pa kami nagkakausap ng personal. Gusto raw niya akong makausap ng personal. At ngayong August 2025, dumating siya sa bahay namin. Hinarap ko siya. Inayos ko ang sarili ko para makita niya kung sino yung sinayang niya. Yung taong pinagpalit niya para lang sa maikling kasiyahan. Nag-usap kami. Humingi siya ng tawad sa akin sa lahat ng ginawa niya. Pinakinggan ko lang lahat ng mga sinasabi niyang kwento at mga naranasan niya doon sa babae niya. Kung paano naubos ang lahat ng pinaghirapan namin. Sinagot ko naman siya. Di kita sisisihin sa pinaggagawa mo
Kasi yan ang pinili mong landas na tahakin. Nangyari na ang di dapat sana mangyari. Kaya ayusin mo na lang ang buhay mo. Tumayo ka ulit. Nagpasalamat ako na nagkusa siyang puntahan ako para ayusin ang lahat. Para makapag-move on, makapag-move forward na tayo sa buhay natin. Masarap mabuhay nang walang bitbit na sakit ng loob dahil sa past. Nakita ko ang saya sa mukha niya at gaan ng pakiramdam niya. May lungkot din akong nakita sa kanya. Kasi alam na niya na hindi na kami pwedeng magkabalikan. Sinabihan ko kasi siya na mas maigi at makabubuti na magkaibigan na lang kami. Hanggang doon na lang. So yun, pinag-usapan na lang namin kung ano ang pwede niyang gawin, ang pwede niyang ibigay sa akin na natira. May lupa kasi kaming binili within the city. 1,000 square meter. Hindi nagalaw simula nang nabili namin. Sabi niya, cash na ibibigay niya iyon sa akin. Kasi gusto niyang makita na hindi na ako mahihirapan. Marami rin daw siyang natutunan at realizations sa buhay. Akala ko noon na ibenta na pati ang lupa na yon. Hindi pala. Hindi niya pala naibenta kasi inilaan niya raw talaga yon para sa akin noon pa. Gusto niya raw talaga akong bigyan ng sustento noong naghiwalay kami. Kaya lang, hinaharang daw ng babae niya. Kaya nanahimik na lang daw siya para walang gulo sa kanilang dalawa. Diba? Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yun. Kasi nga, hindi talaga ako humingi kahit ni pisong duling noong naghiwalay kami. Itinayo ko ang sarili ko. Nagsikap ako hanggang sa marating ko kung nasaan ako ngayon. Nang hindi ko sila inaabala. Nanahimik lang ako sa mahabang panahon. Wala silang narinig na salita mula sa akin. Napag-usapan din namin ang tungkol sa annulment at isa sa ayos na para maputol na ang papel na nakakonekta sa amin. Masaya siya na hindi ako nagtanim ng galit sa kanya. Sa lahat ng nagawa niya sa akin. Panalangin ko na lang sa kanya ay ayusin niya ang sarili niya. Masaya ako na makita siyang maayos at masaya. Kasi hindi na talaga ako pwedeng bumalik sa kanya. Maayos na ang buhay ko ngayon. Meron na rin akong nakilalang taong nagbibigay halaga sa worth ko. 4 years na kami ng LDR partner ko. Nasa ibang bansa siya, somewhere in Europe. Kumakayod
para sa kinabukasan namin at sa mga plano namin sa buhay. At pinaalam ko rin sa partner ko na nagparamdam si husband sa akin. May tiwala siya sa akin. Napaka-open-minded niya at very supportive niya. Kaya hindi ko kayang sirain ang tiwala niya. Sigurado ako na wala na talaga akong feelings sa ex-husband ko. Deserve ko maging masaya at magkaroon ng maayos na buhay. Salamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng maayos na lalaking naka-appreciate ng halaga ko. After years na walang karelasyon dahil takot akong magtiwala ulit. Binigyan niya ako ng taong magiging karamay ko. Ang natutunan ko dito sa nangyari sa buhay ko, hindi lahat ay pwedeng balikan. Kapag nasaktan ka, bumangon ka. Hindi umiikot ang mundo natin sa iisang tao lang. Dapat marunong tayong patawarin ang sarili natin at magpatawad sa mga taong nanakit sa atin. Doon natin matatagpuan ang tunay na saya at gaan sa dibdib. The sweetest revenge is yung makita tayo na maayos ng taong nanakit sa atin. Sa kabila ng lahat, hindi natin kailangang literal na gumante. Maraming salamat, DJ Lovely Diva, sa pagbasa ng aking sulat at sa pagbahagi nito sa iyong programa na Heart Talk with Lovely Diva. Alam kong marami kayong natutunan sa aking kwento at sana ay marami rin yung mga katulad kong hindi nagtatanim ng sama ng loob sa mga taong nanakit sa kanila. Bagkus ay nagpaparaya at nagpapatawad sila. Kasi yun ang talagang makakapagbigay sa iyo ng totoong kasiyahan at peace of mind. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayan, Mia. Ayan, sa pagbahagi ng iyong kwento. Ayan, at talaga namang napahanga mo ako doon kung paano mo hinandle. Kung paano mo hinandle yung problema, kung paano mo hinandle yung sakit na iyong naramdaman, na iyong dinanas sa iyong ex-husband. Napakatatag mo. At talaga namang sa panahon ngayon, alam kong bihira na lang yung mga taong katulad mo. At wala talaga akong masabi kundi napakabuti ng iyong puso that despite of all the lies, of all the disrespect sa'yo ng iyong ex-husband,
ay nanatili ka pa rin. Mas pinili mo pa rin magpatawad. Mas pinili mo pa rin palayain yung taong mahal mo para sa kanyang kasiyahan. Oo, let's say talagang panandaling kasiyahan lamang. Pero marami talagang nawawalan ng landas dahil sa tukso. Maraming natutukso, maraming tinutukso. Maraming tinutukso dahil isa na rin yan yung karangyaan ng buhay. Karamihan na rin po kasi ngayon ay kahit alam nilang meron ng asawa, kahit alam nilang meron ng nagmamay-ari, meron ng pamilya, yung isang tao ay gagawa pa rin sila ng way para makuha ang atensyon ng isang tao. Hindi nila iniisip na meron silang sisiraing pamilya, meron silang sisiraing pagsasama dahil sa kanilang sariling interest. Ang mga taong ganito ay napaka-selfish. Sarili lang nila ang kanilang iniisip. Hanga ako sa iyo, Mia, dahil sa katatagan mo at sa kabusilakan ng iyong puso na magpatawad at mapatawad na agad yung taong nagbigay sa'yo ng emotionally and mentally stressed. Sana marami pang kagaya mo dito sa mundo. Sana marami pang kagaya mo na nakikinig sa ating programa. God bless you. At sana ay yung nakilala ngayon, yung iyong ka-LDR ngayon, ay hindi nagagawin yung ginawa pa ng iyong ex-husband. Maraming salamat. KRM Internet Radio, the community sounds. Alright, at yan po ay napakinggan po natin yung kwento po ni Mia at talaga namang ay grabe naman talaga, diba? Ayan, so ilan na lang talaga yung mga taong ganon. Kasi kung iba lang yan, diba? Kung alam nila na meron ng ibang karelasyon, yung asawa nila o yung boyfriend nila ay talagang susugurin yan ng bonggang-bongga. Ipopost pa yan sa Facebook at sasabing malandi. Diba? Ano ba yung sinasabi nila? Homewrecker! Ano pa ba yung sinasabi nila? Kung ano-ano na, diba? Ayan. Tapos, ano pa yun? Especially if alam nilang may kakayahan yung taong yon. Ano sasabihin nila? Ay, mukhang pera! Diba? Ayan, so maraming mga ganap-ganap na yan. Pero alam niyo, nakakahanga talaga si Mia kasi despite of all of that, ayan, na ginawa ng pangangatlo, pangangaapat, diba? Ng kanyang asawa ay mas nangibabaw pa rin sa kanya ang pagpapatawad.
O, di ba? Literal pala na nag-evolve pa pala yung mga martir kagaya ko. Ay! Grabe. Martyr. Ayan. O, parang ako lang martyr. When I die, ako na magbabahagi na naman ako. Kailan ba yon yung na boyfriend ko before ng aking husband? Siyempre, dahil siguro engineer yan. Dahil siguro engineer yun. Pag nag-aaway kami, ay nako, naghahanap pala ng ibang putahe. My goodness. Ganun ba? Pag Diyos ko, talagang iba na pala yung ibibuild niya pag ganun, pag nag-aaway kayo. Maghahanap siya ng ibang ibibuild. Pero anyway, ayan. So, ganun martir tayo Isa, dalawa, 3 beses. Hanggang syempre, mapupuno rin naman yung salup. Diba? Mapupuno rin naman yung timba ng tubig. Diba? Syempre, alam niyo na pag napuno yun, kataglipyas. Nangaro. Ayan. So, yun. So, hindi po lahat ay ganon. So, buti na lang nauntog ako. Pak, pak, pak. Buti nauntog yung ang aking ulo. At ako'y nagising sa katotohanan na ganun at ganun pa rin yung gagawin nung lalaking yon pag mag-aaway kami. So, sabi ko sa sarili ko, you don't deserve my love. Wow! Diba? You don't deserve me at all. I need someone who will respect me, and I need someone who will love me the way I love him. Wow! Bakit kailangan bang kung ganun yung pagmamahal mo ka din? Hindi, syempre. Ako naman, parang okay na sa akin na yung respeto, yun, yung number 1 naman sa akin. Dapat meron kang respeto sa iyong partner. Ayan, hindi naman issue sa akin kung mapera ka o hindi. Basta ang importante sa akin, wala akong sakit ng ulo. O yun, yung number 1 sa akin. Kasi aanhin mo naman yung may marami kang pera. Aanhin mo yung side by side, left and right, back and diba, na mga negosyo mo. Kung sa likod ng pamamayagpag ng iyong business ay yung mayroon namang pusong nasusugatan, o diba? Tsaka ano pa yun noon? Kulang na lang talaga. Ano ba yun? Pagbuhatan niya ako ng kamay, that is the number 1 na pinakayo. Kaya bago pa niya ginawa yon, ay nako, ako na talaga ang papasabugin ko na talaga yung pagmumukha nun. Kala niya. Wag niya akong inaandira, mas malakas ako sa kanya. And anyway, those were mga sabi nga nila mga those were experiences. Your bad experiences will give you a lesson in life, which is true. Kasi yan, pag hindi ka naman talaga makaka-encounter ng mga ganong klaseng tao, ay talagang hindi mo marirealize na may mali na, di ba? Ayan, so kailangan natin gumising, kailangan natin masampal-sampal ng 100 times. Grabe naman yung 100 times na yan. Kailangan natin masampal-sampal ng 100 times bago tayo matauhan. O, di ba? Ay, grabe sila. Ano ba yung may mga naka-experience ba sa inyo? Ayan, sa ating mga tagapakinig. Kasi ako, ayan, itinatak ko kasi sa aking pag-iisip na syempre sa mga past experience, sa mga experiences talaga, sa mga past na mga relationship ko. The first one was, I thought it was the first one, ayan. Magbabahagi na tuloy ako ng aking love life. My God. My first boyfriend was just puppy love. No, kasi my first boyfriend was when I was in first year college. Akala nyo ha? First time ko mag-boyfriend, college na ako ha. Kasi strict ang parents natin.
Ayan. So, yun, parang papi-papi love lang, no? Just, ano lang, parang more on bonding, more on barkada, gano'n. Kasi, syempre, parang, ano po itong ganito? Hindi ko alam eh. Wala akong alam sa ganyan. Kasi hindi pa naman ako ganun ka-eager sa relationship noon. Kasi, I'm more on friends, mga barkada pa lang. So, doon pa lang yung aking focus rather than yung pagpa-boyfriend and so on. Parang, feeling ko kasi pag nag-boyfriend ka noon, parang ma-detach ka na sa barkada mo. Eh, sa akin, hindi ko naman po sinasabi na sa lahat. Pero para po sa akin kasi, mas mahalaga po sa akin yung kaibigan noon. Although, yes, up to now naman, they're still my friends. Talagang BFF kami. Kasi, sama-sama po kaming lumaki. Ayan, since mga bata pa kami, up to now, we're still friends. Ayan. But, meron pa rin naman po yung mga hindi pagkakaunawaan. Alam nyo na, sa pagkakaibigan, di ba? Dapat kompleto rekados yun. Hindi po pwedeng mabait kayong lahat, maldita kayong lahat. Ayan, so ando na po lahat. So, syempre may mga pinagdadaanan pa rin yung aming barkada. But still, ayan, andyan pa rin po kami na makakasama-kasama lahat, di ba? And then here comes my second boyfriend, and I thought siya na yung magiging asawa ko. No? So since he already ano ba yan? Ano ba yung tawag noon? Ano na siya? Ano na tawag noon? Yan, nag-ask na siya ng proposal sa akin. Kasi we've been together for 7 years. Ayan, and he already asked for, nag-propose na rin po siya. Ayan, I thought, ayan, okay na kami, both sides. Ayan, balayan na balayan. Ayan, nagbaling na balayang, Ayan. Po, balayan po na nabuhaw mo't abalayan. Di pa'y karot awanan. Ayan, so. Syempre, pag LDR, sabi nga nila, pag LDR kayo, maraming mga mangyayaring hindi mo ina-expect na mangyari. Ayan, so, naligaw ng landas, yung isa. Ayan, hindi na napanindigan yung kanyang ipinangako. Pangako, hindi kita iiwan. Iniwanan naman ako. Diba? Alam mo yun, so parang the time na naghiwalay kami noon, parang naging na ako, galit ako sa mundo, Yes. Galit ako sa mundo. All I want is to be alone all the time. That was the time na parang gusto kong maging maging dependent. Parang gusto ko ako lang. Ayoko nang may mga tao sa paligid ko. Yeah. Parang galit nga ako sa mundo parang nadamay na lahat. No? Alam mo yung parang yung isang araw mo parang isang taon na. Diba? Ganun siya katagal. Ang tagal kong nag-recover. Ang tagal kong na-heal. Ang tagal kong nag-recover. So, talagang kahit may mga noon, may mga nanliligaw, ganyan. Parang feeling ko, parang hindi sila sincere. Ayan, damay-damay na ba? Nadamay ng lahat. Ayan. Parang wala akong ma-feel. As in, wala talaga. Parang hindi pa ready yung aking puso na umibig ulit. Diba? So, meron naman noon na sumunod na gwapo pa teacher pa yon. Pero hindi ko alam, talagang wala. Walang spark and anything. Wala. Ayan, as in wala talaga. So, it took me years to recover. So, yung parang naging boyfriend ko noon is my work and my gig. Ayan. So, doon lang po kasi focus yung aking attention. Work, gig. Alam mo yon, yung parang zombie ka na. Walang tulog, walang pahinga. Yung time na dapat kakain ka, matutulog ka. Ayan. Yung parang, tapos hahawak ka pa ng pera. Ayan. Doon. So, syempre, gawa nga na mataas yung position natin before. Ayan. So,
Syempre, ikaw yung parang last touch sa lahat. Ayan. So, yun. Hanggang, syempre, time heals. Okay na siguro yung ilang taon ba yung nakalipas. Matagal din. Yes. Until finally, na-meet ko yung aking husband. Ayan. So, diba? LDR kami nito, ha? LDR kami noon. Sino ba yung mag-expect na yung parang ka-chat mo lang noon magiging kayo. Ayan. So, I'm so thankful that na-meet ko po yung aking husband kasi grabe. Hindi man kami ganun ka financially stable, but sinabi ko nga na mas okay na sa akin yung emotionally and mentally stable. You know that, yung parang wala akong problema sa kanya, unlike others na maraming tinatago, ganyan, maraming ka-chat and everything. Ayan. Yes, sa akin naman is wala. Ang siguro yung aking pagseselosan lang is yung mga baka, mga kambing, yung lupain niya. Yun lang naman, wala na. Di ba, at least mas stable yung aking isip. Di ba? Ayan. So, yun lang. Ayan. So, sa lahat po ng mga martyr, ayan, at nagpapaka-martyr para po sa kanilang minamahal. Naku. Pero syempre, ang sabi naman ng mga iba, parang, especially if meron na silang mga anak, so, they are, kahit nasasaktan na sila, na ganun yung ginagawa ng kanilang asawa, kanilang partner, ayan, ay, hinahaya na lang nila for the sake of their children. Di ba ang hirap kayang maging broken family? Tsaka hindi talaga ako, alam niyo yun, ayoko sa broken family, ever. No, I'm not favor. Hindi po ako favor diyan. So, siguro sa amin kung meron mang mangyayaring ganyan, ay hindi ko hayaan yan. Itatali ko pa rin siya sa aking secret. Ayan. So, yan. Iba pa rin yung buo yung, diba, Sir Ray, iba pa rin po yung buo yung family kasi hindi ko talaga, as in, never even in my wild nightmares, no, na maisip na magkakaroon ako ng broken family. And hindi ko talaga gusto. Ayan, para po sa mga martir, ayan. O, diba? A song dedicated sa inyo. Hindi ko po alam kung alam niyo itong Ilocano song na to. Ayan. Sa mga martyr, tipo nagpuspuso na apaw! O, diba? The Pinoy Sounds. Ayan, para po sa mga martyr ang kanilang puso. Ayan. Meron po ba dito? Saan ko man asahan, di papasulan. Marag-arag tayo at kinlangin-langin. Isikat na luwag, anong baybayan. Sana't lang mo huwag tukan.
Kasta kaditi na putno nga agayan. Asang delikatad po sa inyo pong lahat, especially po sa mga martir na kagaya ni Mia. Saan ko man siyang ipabasulit, lumarak-rak taay at inlangin-langin. Tasikat na luwag na baybayan, sa naglaam mo luwag tukaw. Umanay kada makita na iti maminsan, umanay ken kat tawag ken pakumustan. Uray no na sakit pilit nga awaten, panunutig asikat ay ayaten. Punpunuak na kurkurang, kanya tinepelak di gumura, dyan ipakan. Imbes ngaya'y benak, santa indadanes na, basta kaditi na puno nga agayan. Kasano nga ipatiko, tigas ken ka, martirang tapuso, ayan mo jak marig na patiko, jak marig na tadungo. Kasano jagutin para tuko. Punpunuak na kurkurang, kanya tinepelak di gumura, dyan impakat. Imbes ngay ay benak, santa indadanes na, basta kaditi na putno nga agayan. Kasta kaditi na puno nga agayan. Kasta kaditi na puno nga agayan. O diba, apay kasi ba nga talaga ti pudno nga gaya, tagpakamartir, iti, ayan, nagpakamartir ti puspuso na, o diba? Grabe. Alright, anyways, ayan, yes, sana po yung nagustuhan nyo, ayan, and once again, once again, ayan, you're listening to, ayan, numero unang radyo stasyon ng Maui, Hawaii, ayan, 97.9 FM radio, where you can relax and enjoy music that is filled with love songs for your heart. Ang radyo mo, radyo ko, at radyo nating lahat. This is your DJ Lovely Diva, and you're listening to, ayan, Heart Talk with Lovely Diva. Ayan, diba? And of course, if you have mga requested song po, ayan, if you want me to sing para po sa inyo, ayan, ay mag-comment lang po kayo, ayan, sa ating programa, or you can watch me, ayan, via FB Live, ayan, every Tuesday, Asia time, ayan, from 2 p.m. to 4 p.m. and every Monday night, ayan, from 8 to 10 p.m. ayan, Maui, Hawaii time, ayan, yes, ayan po.
Ayan. So, ayan po, pag gusto niyo po akong makachika, ayan, sa aking live, ayan, manood po kayo bukas, ayan, at nasa KRM Internet Radio FB Live po ako, ayan, at talagang, sure ako ang mauutot kayo sa kakatawa sa aking mga sinasabi. Ayan, kahit tanungin niyo pa sa ating landlord talaga. Diba? And so I'm gonna give you another song. Ayan. Ayan, para po sa mga nagpapaalam sa kanilang minamahal. Kung sakali man. Ayan, so I'm gonna give you a song, something from Celine Dion. Ayan. Wow, Celine Dion tayo ngayon. KRM Internet Radio, the Pinoy sounds, Maui, Hawaii. Wish I could be the one who could give you love. The kind of love you really need. Wish I could say to you that I always stay with you. But baby, that's not me. You need someone willing to give their heart and soul to you. Promise you forever, baby, that's all that I can do. How I could say that I'll be all you need, but that would be a lie. I know I'd only hurt you. I know I'd only make you cry. I'm not the one you needed. I love you. Goodbye. I hope someday you can find some way to understand. I'm only doing this for you. I don't really want to go, but deep in my heart I know this is the kindest thing to do. You'll find someone who'll be the one that I could never be. Who'll give you something better than the love you find with me. How I could say that I'll be all you need, but that would be a crime. I know I'd only hurt you. I know I'd only make you cry. I'm not the one you needed. I love you. Goodbye. Living someone when you love someone is the hardest thing to do. When you love someone as much as I love you. Oh, I don't want to leave you. Baby, it tears me up inside. I'll never be the one you needed. I love you. Goodbye. Baby, it's never gonna work out. I love you. Goodbye. Goodbye. O, diba? Goodbye na talaga. Ayan, so, yes. Asan ba? Oo, pag gano'n naman talaga, ayan, mag-goodbye ka na sa
Pag gano'n naman talaga, mag-goodbye ka na sa minamahal mo. Ayan. Kesa naman pagtsagaan mo pa, ayan, niloloko ka na nga. Ayan. Eto, ayan, para po sa lahat ng mga manloloko. Ayan. Di ba? Grabe. Niloloko mo lang pala ako. Ayan. Alright. Yes. Asa na ba yun? At hanapin ko nga, hindi ko rin mahanap-hanap. Ayan. Napanana. Charot. Ayan. So, yes. Okay, so I'm gonna give you another song. Ayan. I saw a song, something from Gabriela, ayan. Diba? And para po sa mga natatawa dahil sa may mahal ng iba yung kanilang mga minamahal. Diba? Ako from Gabriela ay talaga namang matatawa kapag kakabreak nyo pa lang meron ng iba agad-agad. Syempre hindi naman ganoon kaagad-agad, no? Pero syempre alam nyo naman na bakit ganoon?
Ganun na ba ka-easy to get yung mga tao ngayon na right after break up ay meron na agad kapalit? O so naniniwala kayo na agad-agad may kapalit? Eh syempre meron nang namuong pagmamahalan noong wala pa, nung okay pa kayo. O di ba? Until hindi na nagkalabuhan na kayo, hanggang naghiwalay na kayo. Ayan kayo, nung naghiwalay na kayo, meron na siyang iba ulit. O di ba? Yun, so yes, grabe hindi ko kasi ma-visualize why there are people now who keep lying to their partners. Ayan. So sabi nila hindi lang yung physically na yung makikita mo meron na siyang iba is what we call cheating, but also entertaining someone else na you are already committed. So yun po yung isa sa mga reason that is also a form of cheating, no? Ayan, so yun, so actually ngayong these days ay yung alam niyo yung cheating parang normal na lang, o parang bibili ka lang ng candy, tapos pag ayaw mo natatapan mo na, tapos pag gusto mong balikan yung nakaraan mo, babalik ka. Ito namang si tanga ano ba yan, tatanggapin ka pa, wala tayong magagawa doon. Love is blind nga, di ba? Makatanga yung love is blind talaga, no? Yun, so yun nga, maraming mga taong manloloko, pero marami ring nagpapaloko parang tayo. Pero sana naman ano ba 'yan, wala na sanang magpapaloko, kasi syempre we are all human, we are all human being, we all have feelings, feelings, diba? Ganun. Syempre hindi naman tayo nonchalant. Pag yung partner mo nonchalant sa'yo, iba na yan. Makanta nga yung feelings. Matagal ko nang hindi nakanta yun. Yeah. Feelings, nothing more than feelings. Ayan, bukas na lang sa aking programa. Ayan, pag-aralan ko baka kami nalipatak ko. Di ba? Ayan, so yun. Para naman po sa mga taong nanluloko dyan. Actually, nanluloko is not just it's not just on sa mag-boyfriend, girlfriend, but also marami rin yung mga nanluloko nang i-scam. Diba? Yung pinapaasa ka na mahal ka, yun pala pera mo lang ang habol. Ow! Diba? Yung sabi nila mahal na mahal ka, tapos hinuot ka ATM lang pala ang mahal nila. Diba? Mga ganun. Ayan, so, yes, ang hirap ng mga, hindi ko alam. Kasi, pansin ko napansin ko, may mga taong sakit na talaga ito, or modus na yung ganito. No? It's not just yung ganyan. Yung, alam nyo, may mga makikita kang mga taong, alam mo yun, yung parang yung lahat ng mga majojowa nila, mga mayayaman. Mayayaman, may pera, may kutsi. Di ba? Alam mo naman yung taong yun hindi naman ganoon ka yaman. Diba? Hindi ko naman sila gina-judge. Hindi ko sila gina-judge, but seeing them na sa lahat ng nagiging boyfriend nila, ayan ay puro mayayaman, may sikot at saka lahat-lahat na. Ayan, syempre, we are just normal people. Sabi nga nila, don't judge the book by its cover, tapos nag-judge ako. No. Hindi naman, para sa akin lang yun, yung opinion ko lang naman. Hindi ko naman po sinasabi na sa inyo yun. Basta on my opinion, ganun po kasi yung parang nakikita ko na they are just after the wealth of their partner. Makikita mo naman yung hindi naman ganun kagwapo. Mas gwapo pa yung kotse. Charot lang. Ayan, so, ganon. Marami talagang, totoo nga yung sinasabi nila na maging practical. Pero minsan yung pagiging practical din na dadala ka rin sa, ano ba yan, parang, yun din yung nagiging reason kung bakit ka napapahamak. Ayan, kasi sa pagiging greedy mo sa pera, sa pagiging greedy mo sa pera, ay napapahamak ka. Minsan,
this is not just about a relationship but also for those people na who were too greedy ayan sa mga pera, no? Yung parang alam mo yon, parang hindi mo na kilala yung isang tao just because of nagkapera lang sila. Kala mo naman kung sino nang mayaman, 'di ba? Yung pera nila binibigay lang naman, hinihingi lang naman, hindi naman nila sariling pinaghirapan. 'Di ba? So, yun, maraming mga forms, maraming mga maraming mga examples, no? So, yan, yung ano ba 'yon, yung mga kagaya ng mga viewers natin minsan, sasabihin nila solid naging gas. Ayan, 'di ba? Mga ganon. Anyway, ayan, hindi pa pala ako nag-ano ng question ko. Ayan. Actually, here's my question for this program. Ayan, so ang question ko, ano yung dahilan kung bakit naghiwalay si Mia at si Drew? Ano yung dahilan kung bakit naghiwalay si Mia at si Drew? Ayan, napakasimple po ng kasagutan. Ayan, so yun. Marami talagang mga taong nagiging greedy sa sa pera, no? Ayan, marami na akong na-witness na change. Alam niyo yun, yung nag-iba yung kanilang pakikitungo, nag-iba yung kanilang personalidad, nag-iba yung kanilang katauhan dahil lang sa pera. Ayan. So, ako naman, hindi naman sa akin kasi wala naman ako maraming pera. Tsaka alam mo yon, yung marami talagang nangyayari. Alam mo yun, maraming changes sa isang tao pagdating sa pera. Ayan nga, pati nga yung magkakaibigan, diba, pag nag-uutangan at hindi nagbayad, automatically mag-aaway yan. Yung solid viewers mo, solid listeners mo, na hindi mo palaging nabobokya, mag-iba yan, magiging gas yan. Yung solid viewer mo rin na palaging humihingi sa iyo monthly na yan, yung solid viewer mo na monthly na humihingi sa iyo na parang may pinatago sa iyo, ayan, mag-iiba yan pag hindi mo na yan napagbigyan pa, di ba? Ayan, so you can see, ayan, the matatanggal talaga yung maskara ng isang tao pagdating sa pera. Take note of that. Marami na akong napatunayan ganyan sa tagal-tagal ko sa industriya, sa tagal-tagal ko sa live streaming, marami na akong nakitang nag-iba pagdating sa pera. Ayan. So parang yung naging yung huling karelasyon ni Drew, di ba? Parang pinigilan pa niya si Drew na magbigay ng pera sa kanyang asawa na mismong pinaghirapan nila, di ba? Grabe, di ba? Ang kapal talaga ng mukha rin naman ng babae. Yun yung nakikitikim lang naman siya sa pera ng may pera. Tapos siya pa yung may lakas ng loob na mag-trap or mag-stop doon sa asawa. Hindi naman siya asawa, di ba? Kabit lang yun. Di ba? Bakit ganun ba yung mga syubet na they are more authoritative than the legal wife? I don't know. But based on what I observe and what I see, what I read on Facebook, not only on Facebook but also on mga Google and also Google sa Google and of course sa YouTube, ayan. So it's a real story naman na ganan, mas authoritative pa yung kabit kesa sa asawa. Ay, pag sa akin nangyari yan, ay nako, isang pitik lang yan, day. Ayan, so yan. Ayan, so that is, ito na yung mga reality, ito na yung reality of life. Ito na po yung ating encounter ngayon na parang yung pangangaliwa, ayan, or pagkakaroon ng 2, 3, 4, 5 karelasyon, ayan, ay
parang nagiging normal na, which is hindi rin po maganda sa mata po ng ating mga kabataan and also ng ating mga susunod pang henerasyon. Kasi actually ngayon, di ba, may mga, ang dami ng mga early pregnancies dahil nga sa mga napapanood nila sa internet, kasi nga, di ba, kung ano-ano na yung mga nakikita nila, tapos karamihan ng mga napapanood ngayon about kaliwaan, wala na tayong makikita yung, alam niyo yun, yung parang yung movie na yun, yung para sa akin napakaganda nung isa sa pinakamagandang napanood ko na movie is yung Anak, tapos yung Home Along the Riles. Ayan si Dolphy, sa lahat po ng mga movies po ni Dolphy, ayan, oo, napakaganda at talagang marami kang mapupulot na aral doon. So, it's all in one, no? Andun na lahat, marami kang mapupulot doon na aral. Ayan, so, and also, ayan, sa ating mga kabataan, kung meron mang nakikinig, sana, ayan, sana po ay, yung tamang landas yung tahakin nyo, hindi yung wag sana kayong lilihes sa inyong landas, kasi kayo rin yung mahihirapan sa bandang huli, kayo rin yung agrabyado, kayo rin yung magsasuffer sa inyong tatahakin. Ayan. So sabi nga nila, tayong mga tao, ayan, we are tayo naman po yung gumagawa ng sarili nating, tayo po yung tumatahag sa sarili nating daan. Ayan, so nasa sa iyo na po kung saan ka po, kung ano pong landas yung tatahakin mo, kung yung makakapagpabuti sa'yo or kung gusto mo yung makakagulo sa'yo. Ayan, so yun. So, walang only you can tell, only you can decide on what path you will go through. Ayan, di ba? Ayan, so, but there are people naman who keep blaming other people on the decision that they make. No? Maybe there are families, there are people naman na who really push, ayan, yung kanilang mga kapamilya, mga anak, kapatid, or whatsoever, doon sa, sa ikakabuti daw nila. Ayan, so kahit yung kapatid, 'di ba? Kasi I remember there was this person na she keep pushing her sister, ayan, to marry an old man, rich old man. Ayan, para daw po alam mo yung parang gumaan yung buhay nila. Paano ba gagaan yung buhay natin kung hindi naman tayo magtatrabaho, di ba? Ayan. Paano gagaan yung buhay natin kung maghapon nakaupo lang tayo? Paano gagaan yung buhay natin kung maghapon naghihintay lang tayo ng ayuda? Ayan, so, it's not just about praying. Hindi ko naman po inaano yung praying, but syempre gawan mo rin ng paraan. You have to work. You have to work on. No? Ayan, so kahit dasal ka ng dasal na sana ganito mapaganda yung aking pamumuhay, kung hindi ka naman gumagalaw, kung nakaupo ka lang, 'di ba? Kung naghihintay ka na lang ng ibabato sa iyo, ay talagang hindi gagaan. O 'di ba? Kailangan mo ring tulungan yung sarili mo. I think that is the best way to do. Ayan. So kahit ako, hindi ko naman po ina-example yung sarili ko, but me as a parent, no? Kasi syempre mahirap na iwanan po yung mga anak ko dahil they are too young pa, and I really don't want to leave them because I want to watch their footstep. I want to watch alam mo yun, yung gusto kong makita yung kung paano sila lumaki. Ayan. So, meron naman akong dito, pinagkakakitaan kahit konti lang, at least okay na yon, no? Saka na tayo lumayo, saka na tayo mag-move pag medyo malaki-laki na sila, pag medyo may umuwang na sila. But now that they are still young, no, they are still depending on me. Ayan, ayoko muna silang iwan. So, yun lang naman yung aking So,
yung mga iba kasi, 'di ba? Parang kine-question tayong mga nanay na especially na nandito lang na tayo sa bahay. O 'di ba, wala daw tayong ginagawa ha? Wala daw tayong ginagawa. Ano bang ginagawa mo maghapon na nasa bahay ka lang naman? Wow. O yung mga ganong tirada ba? Especially kung may mga asawa kayong ano ba 'yan? Maarte or hindi nakikita yung inyong worth. Yung hindi nakikita yung inyong importance, hindi nakikita yung halaga nyo bilang isang nanay. Yun po yung talagang nakakadurog din sa puso ng mga nanay na katulad ko. Ayan, so yun. So, hindi nyo po alam yung everyday na pinagdadaanan namin para mai-prepare lahat ng kailangan ninyo, mai-prepare yung baon nyo, lahat. We have to do all the household works. Nagiging ano nga kami, instant nurse, instant tubero, instant teacher, instant mangkukumpuni, karpentero, painter, lahat-lahat na. Diba? Alam niyo yun, yung parang we do all these things, ayan, for the sake of our family, but sana in return ay makita rin naman yung worth ng isang may bahay, di ba? Hindi yung ina-under lang yung mga may bahay na parang wala naman kayong ginagawa, ganito. Nasa bahay lang naman kayo, walang ginagawa. No, di ba? Aminin nyo sa mga nanay diyan, kahit nga patulog na tayo, di ba? Kung may sakit yung anak natin, kailangan pa rin nating bumangon para sila ay alagaan. Pag may sakit yung ating mga anak, asawa, alagaan natin. Pero pag tayo yung may sakit, alagaan mo ang sarili mo, o di ba? That is the sad truth. No, you have to take care of yourself. You have to, you must work pa rin. Ayan, para sa kanila. Ayan, kahit hilong-hilo ka na dyan, hindi ka na makatayo, and so on and so forth. O, diba? Tapos sasabihin nila, nag-iinarte ka lang. O, diba? Mga ganon. So, those are yun yung mga na-encounter natin. So, sa lahat po ng may mga asawa dyan, sana po ay pakiingatan nyo po yung inyong may bahay. Or sa mga may bahay, pakiingatan nyo po yung inyong haligi ng tahanan. Kasi ibang usapan na po kasi pag meron na po kayong pamilya, especially that meron din po kayong mga anak na kasama, ayan, ay huwag nyo po sanang hahayaan na masira ang inyong pamilya dahil lang sa isang bagyong dadaan lamang. Ayan. Ayan, anyway, maraming salamat po ulit sa lahat po ng nakinig sa ating programa ngayon. Ayan, sa ating programa sa Heart Talk with DJ Lovely Diva. At sana po ay, I'm looking forward po na meron po ulit magsasend ng inyong, ng kanyang kwentong buhay. Ayan, para po ating itampok din dito sa programa ni DJ Lovely Diva. And of course, I would like to say thank you also to sa lahat po ng sponsors ng KRM Internet Radio. I just want to say hi to Sir Arvin Calmo, also to Ma'am Dorlina, to Sir Loreto, Sir Richard Bondok, ayan, Sir Edelimar Misais, Ma'am Melanie, ayan, sino pa sila, Sir Salot Doreslen, sa lahat po ng sponsors po ng KRM Internet Radio. Hello po sa inyong lahat. Ayan, si Sir Herbert Piano, Sir Ginny Grospe, ayan, sa lahat po ng mga DJs ng KRM Internet Radio. Hello po sa inyong lahat at sana po ay nakapagbigay po ulit ako ng aral, nakapag-iwan po ako ng ngiti sa inyong mga labi sa ating mga topic for today. Ayan, at ibibigay ko na po yung aking last song for today's live. Ayan, for today's program. At sana po ay di po kayo magsawang makinig sa ating programa. Ayan.
po sa inyo pong lahat. Ayan, especially po sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa ibang bansa. And this is my last song. Thank you so much. Iti malam nulong nakin chayin iti nagsabata ti taaw hinalawin nangayin upuyaw di maimatalaw nalisot mangiparik na iti panagmaymaysaw iti lawaw nurusen ti siklet dumtento ti sarda agari ti ulime agkaya ti lamis kitlong ta day talatawa kaslan dagatoy sipay ko ang paglalaywa naglawakit ngumide nagbayatan tataaw nalaklakan lakuman na umay ka sa rungkaran surat wento litrato di ganto makanan ngayon ang pangipapasa tuy iliw ko nalaos una isang dedicated po sa inyong lahat nakikinig sa DRM Internet Radio 97.9 FM Radio. Iti rabiin sakpay man na naturo ang mga tanatawa iparapag ito'y puso makita ka lakuman uray nudarapit lahin mabang aranen tirik na maipipit tuy ilir iti bigbigan musumisin jay ini